will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in His throne. Tayo'y manalangin. Lord, muli mo pong samahan ang gawaing ito ngayong oras. Nawa, Panginoon, ay maghayag ka muli sa amin at hinihiling po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po ang mapapansin nyo rito? Meron ditong trono ang Father, may trono rin si Jesus. So, parang dalawang trono ito. Kasi sabi niya, even as I also overcame and am set down with my Father in His throne. So, may trono ang Father, may trono si Jesus Christ. Amen. Now, bago po yon ay i-define muna natin yung salitang trono. Tiningnan ko po kanina ang salitang trono. The chair of state of a sovereign or high dignitary such as a king. So, ito po ay, kumbaga, the seat of a deity, luklukan ng katulad ng Diyos. So once na ang isang tao ay binigyan mo ng isang trono, parang malaking bagay siya sa iyo. At alam natin na, okay, bago yon, tingnan po natin sa, sa Revelation chapter 2 verse 13. Revelation 2:13. Sabi po ng Bible, nalalaman ko kung saan ka tumatahan. Sa makatuwid bagay, sa kinaroroonan ng luklukan, ayan, ni Satanas. So, kung may luklukan ang Father, may luklukan si Jesus Christ, meron din si Satanas. Hello? O yan. At iniingatan mong matibay ang aking pangalan at hindi mo ikinaila ang aking pananampalataya kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat. So ngayon, alam natin na ang trono ni Jesus Christ at ng Father, pero hindi po ito dalawang persona, dispensation. Okay. Ang trono ng Father mula kay Adam sa mga propeta. Kasi sabi ni Jesus Christ, may trono ang Father. Mga propeta, and then dalawang sonship ay naging trono ito ng Father. Alin yung sonship na yon? Son of Man at Son of God. Pero, ang last na throne, kasi yung lahat ng trono na nagdaan, Old Testament man, New Testament, nagtapos na po yun. So, lahat ng nakaraang trono, nagtapos na po yun. At kailanman, hindi na po yun babalik. Kasi ang pillar of fire, at isa yun sa trono ng Father. Pillar of cloud. Tapos na yon. Ngayon, yung trono na panghuli, which is trono ni Jesus Christ, eternal po ito. Yung Son of Man, Son of God, Father's throne yon. But, itong tronong itong last, Son of David, last throne po ito. At ngayon, wala naman pong ibang son of David, believer po yan. So kung ang trono, kasi katulad po noong dalawang trees sa Eden, hindi naman yun literal na puno. Persona yun. Ano yun? Yung nag-alok kay, ang nagsabi, huwag kayong kakainan, tree of life. Si Jesus Christ yun.
Yung nag-alok sa dalawa, yung tree of knowledge of good and evil, sino yung nag-alok? Alam nga, alokin ka ng puno, na literal. Ang nag-alok doon, si Satan. So, persona ito. So, itong luklukan ni Jesus Christ, persona po ito, believer ito, son of David believers. At kung persona, ang luklukan ng Father mula kay Adam, hanggang sa sonship, ang luklukan din ni Satanas, tao. So kaya nga lagi po tayong mag-check. Ako kaya ay luklukan ng Diyos? O baka luklukan na nung may sungay? So yan po ang lagi nating i-check sa ating mga buhay. Ano na ba ang kalagayan natin? Amen. Okay. Now, alam natin, yung salitang, sabi dito, to him that overcometh, siya lang ang makakasama ni Lord. Kung overcomer ka. Ano ba yung i-overcome naman? Okay, tingnan nga natin dito, punta muna tayo sa Bible. Dito sa Galatian, chapter 5, verse 19. Ano itong i-overcome na dapat mong mapagtagumpayan? At noon pong Sunday, ang kalaban mo talaga dito, ikaw. Wala po tayo ditong kalaban na kahit sino. Ang kalaban mo, yung sarili mo. Huwag mong yung nag-away kayo ng asawa mo, ng kapatid mo, o sino mang tao, na siya yung kalaban mo. Ang kalaban mo, ikaw mismo. So dito, makikita po natin dito sa Galatians chapter 5, beginning 19. Now the works of the flesh. O yan. Ano yung kalaban mo? Work of the flesh are manifest. Which are these? Adultery. Okay, so marami dito ang pasado na. Iwan ko si Joshua sa Saudi. Hindi namin nakikita eh. Malay natin baka katatlo ka ron. So, adultery. Okay. Now, alam natin, wala ka mang lalaki o babae. Ang adultery po yung pinapahalagahan mong isang bagay kaysa sa Panginoon at nakikinig ka ng mensahe hindi na para sa iyo. Adultery po yun. Katulad nung ni Brother Badong. Pag nandoon kami, makikinig. Pag alis namin, nandoon sa Trinitarian. Adultery yun. Kasi dalawa yung bangka. Isang ilog yung inaano niya, pero dalawang bangka ang sinasakyan niya. O alin ba? Tama ba? O dalawang ilog. Isang bangka. So, pareho doon. So, ibig sabihin, pag nandoon kami, pinakikita pa sa akin yung mga mensahe ko, nakikinig namin. Pero pag wala kami, andun sa Trinitarian. So, kung mayroon tayong mas prioridad at hindi ang Panginoon, adultery po yan. Amen? Napaglalabanan mo ba yan? Na mas mahalaga sa iyo yung isang bagay, mas mahalaga sa iyo pamilya mo, kaysa sa Panginoon? Adultery po yan. Ano pa? Fornication. Ito, fornication sa mga dalaga binata ito. Pakikiapid. Uncleanness. Karamihan, maaaring pasado tayo rito. Lasciviousness. Idolatry. Ganon din. Yung adultery, idolatry. Witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, seditions, heresies. Ito po yung mga kalaban natin. Ano po sabi sa Tagalog? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, yung may sama ka ng loob. Napagtagumpayan mo ba yan? Meron kang sama ng loob sa kapatid. Hanggang ngayon, di mo matanggal.
tuwing meron kang nakikita, babalik na naman yung sama ng loob mo. Amen. Ang tanong, napagtagumpayan mo na ba yan? Anong sabi ito? Pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan. At ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So, kaya nga, sabi ko nung Sunday, wala tayo ditong pwedeng sisihing na tao. Una, dapat nating malaman, ano man ang nagkaganapan, alam ni Lord yan. Walang bagay na hindi alam si Lord. At tayo ay idinadaan lagi ni Lord sa pagsubok. Ngayon, makikita na doon sa ating reaksyon kung sino tayo. Amen. Now, balik tayo sa sa mensahe. Now, sabi po yung salitang overcomer. A person who prevails in spite of opposition. Yan pang overcomer. Kahit ang dami mong opposition, pero nalusutan mo. Ibig sabihin, hindi ka sumuko. Parang yung isang ng ating gobyerno, ang daming kalaban. Ngayon, ini-impeach. Sige lang. Yan po, pag nalusutan yan, overcomer talaga yan. Dami niyang oposisyon. Halos iilan lang ang kakampi niya. Pero nananatili siyang matatag. At pag nalusutan niya itong impeachment na ito, yun po ang overcomer. So hindi ka dapat sumuko. Okay? So sabi rito, a person who prevails in spite of opposition, difficulties, dinadaanan niya, weakness, etc. Okay. Ano pa? Sabi niya, the situation is very frustrating, but I've decided to become an overcomer. I am pressing on. So, ang pag-overcome, desidido ka na magtagumpay. Kasi kung ikaw ay hopeless, kung wala kang nararamdaman na pag-asa, babagsak ka talaga. So, ang isang overcomer ay hindi po ito nawawala ng pag-asa. Amen? Ano pa? A person who defeats someone or something in a conflict or struggle. So, hindi siya yung talunan. Siya ay mananagumpay. The saints are the overcomers of the evil one. So, ang Christian, hindi siya pwedeng matalo ni Satanas. Kaya nga, nasa Satanas, andun po siya sa works of the flesh. Iyan po ang talunin mo. Dahil once na hindi ka nanalo dyan, sigurado babagsak ka sa buhay na ito. Amen. Sabi niya. Sabi po rito, ito pong Son of God at bilang kordero, naging kordero si Lord, di ba? Naging intercessor. Iyan po yung Father's throne. Diyan nakatira ang Father. Sabi nga ni Lord, hindi niyo ba alam na kasama ko ang Ama? Hindi niya ako iniiwan. Bakit? Kasi siya yung luklukan ng Father. Pero, sabi ko nga sa inyo, nagtapos na yun. At sabi doon sa ating binasa,
balikan ko lang, ay, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. So may trono si Jesus Christ. At makakasama niya doon yung mga overcomer. So kaya nga, sigurado ka ba overcomer ka? O linalampaso ka ni Satanas lagi araw-araw? I-check mo sarili mo. Kasi pag overcomer ka, panatag na ang loob mo. At yung damdamin mo sa kapwa mo, panatag ka. Wala kang sama ng loob. Pero kung nandyan yung may puot ka, alalahanin niyo mga kapatid, ang galit, meron lang pong time limit. Ano ang time limit ng galit? Huwag nang abutin pa na yung araw lumubog. Eh yung, baka ang galit mo, ilang taon na. Isa ka ng kriminal. At ang kriminal, hindi po yan papasok sa langit, mga kapatid. So kung may galit ka, huwag mo nang palubugan ng araw. Tapusin mo na. Kasi magiging kriminal ka pag inabot pa yan ng bukas. At ulitin ko, napakaraming Kristiyano daw, tao na hindi nawawala ang galit. Ayan po ang mabigat. At alam natin, sabi ni Lord, isa kang kriminal. At wala sa kriminal ang papasok sa langit. Asang-asa ka. Nandun ka kasi dumadalo sa bukig. Sigurado ako. Sino may sabi sa iyo? Ang sigurado rito yung nagtagumpay. Amen. So, sana na maging matagumpay ka. Sabi rito. Now, bilang son of David, dahil wala na po yung intercessory, wala na yung alay, yung lamb, tapos na po yun eh. Yung pagiging son of man, son of God, natapos na yon. So, nasa last tayo, bilang son of David, si Lord ngayon ay isa ng leon. At ang leon, mga kapatid, sa natural, wala pong patawad yan sa kagubatan. Wala sa leon yung awa pag nasa gubat yan. Hindi po yan. Yung lamb, yung kordero, yung karnero, mahabagin yan. At alay po yan. Pero ang leon, wala po sa ng leon ang awa. Pag nakakita yan ng biktima, lulurayin yan. At si Lord ngayon ay isang leon. Noong araw, ulitin ko, nung siya ay trono pa ng Father, kaya nga siya naging alay mediator inalay niya ang buhay niya sa awa niya. Pero as a lion, hindi na po ngayon si Lord. Ang habag lang ni Lord sa mga anak niya. Pero sa unbeliever, paano ka naman naging believer kung hanggang ngayon may galit ka? Hindi ka believer. So, bukod sa siya isang leon, isa siyang hari. At alam natin ang hari, siya masusunod. So, isa siyang judge. Pagka nagsintinsya ang hari, yun na yun. Hindi mo na yan pwedeng baguhin. Kasi sintinsya na yan ang hari. Amen? Now, sabi niya, sa first seal, left the Father's throne to take His own throne. So, iniwan na niya yung Father's throne para naman kunin na niya ang sarili niyang trono, which is the Son of David. So, nasa Son of David ngayon. So, ang trono ni Lord, believer ito. Yung mga totoong sumasampalataya. So, kung ikaw ay second coming, Son of Man, Son of God, malabo po. Kasi ang last throne na ito is Son of David, believer.
So sila yung trono. Kasi ang trono, tulad ng sinabi ko kanina, si Jesus Christ, persona, trono ng Father. At si Lucifer, si Satanas, may trono rin, tao. At si Satanas ang nagpapatakbo ng kanyang damdamin. Kaya nga punong-puno na, si Satanas po, iyan po ang ano ng galit. Kaya kung may galit ka, si Satanas po ang nandyan sa puso mo, hindi si Lord. Akala siguro nung mga ganito, si Lord, no, hindi po si Lord ang nandyan, mga kapatid. Kasi kung si Lord ang nandyan, bakit punong-puno ka ng galit? Ba't hindi mo matanggal ang galit kung si Lord ang nandyan? Si Lord. At saka, si Lord mahabagin po ngayon sa mga anak na lang niya. Sa hindi niya anak, ay bahala sila sa buhay nila dyan. Amen. Nag-i-intercede pa rin si Jesus Christ sa mga believer. Amen. Sabi niya, He now has come forth from His intercessory work to claim His own throne. May trono na siya ngayon. Sino yun? His redeemed subjects. At sino yun? Tayo. So ang trono ni Lord, mga believer. That's what He come forth from the throne to do. So ang dahilan ng pagbaba ni Lord at itong coming niya as a son of David para yung kanyang mga pinili makasama niya. Amen? Oh. It is then that the lion-like creature said to John, come see. Watch. Okay. Laodicea Church Age. Sabi po ng prophet, in Matthew 4, wherein Jesus is tempted of the devil. Ayan, so tinempt si Jesus Christ ni Satan. He overcame the personal temptations of Satan by the word. So, si Jesus Christ as a man, kasi naging tao siya eh. Hindi rin siya pwedeng hindi dumaan sa temptation o sa trial. Bilang tao, dadaan ka talaga. Pero, si Jesus Christ, dumaan sa temptation, pero na-overcame niya. Overcomer siya. Ano ang pinanlaban niya? Word. Bawat salita ni Satan, sasagutin niya, sinabi ng kasulatan. So, ang pagiging overcomer, word. Sabi niya? And by the word only. In each of the three major trials that corresponded exactly to the temptation of the Garden of Eden, so yung nangyari sa Eden, kina Adan at Eva, ano yun? The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Jesus overcame by the word. Ayun. So ang ating ay lust of the eyes, lust of the flesh, puro yung flesh, and pride. Alam mo yung pagka mataas ang pride mo? Nakakaawa ka. Kasi kunting ano lang, magre-react ka na. Hindi mo magagawa ang bumaba kasi pride. So, ang hirap mong makapasok sa langit, mga kapatid. Pag ang fried chicken mo, tutong. Okay, sabi niya, Jesus overcame by the word. So, lahat yun. At ano ba ang testing sa atin? Ganun din. Lust of the eye. Kumusta ng ating mga mata? Kumusta ang flesh natin? At yung pride. Kasi pagka may pride ka, baka yung paggising mo sa umaga, hindi mo maasikaso si Lord kasi yung pride. Pero kung humble ka, luluhod ka kay Lord. Magpupuri ka, sasambahin mo siya. Kasi humble ka eh. Pero kung mataas ang pride mo, hindi mo yung gagawin. At kuunahin yan. Pero sa isang humble, uunahin niya yan. Okay? Eve fell to the personal temptation of Satan by failing to use the word. Ayun. So doon nagkamali si Eva. Sabi ni Lord,
huwag kayong kakain yan. Pag kayo kumain yan, walang pagsalang mamamatay kayo. Ayon nung sinabi ni Satanas, kain kayo. Sabi ni Eve, hindi pwede. Bakit? Kasi sinabi ng Diyos, pag kumain daw kami niya, baka kami mamatay. Saan sinabi ni Lord na baka? Ang sabi ni Lord, mamamatay kayo pag kumain kayo niyan. Pero binago. So bagamat nag-quote si Eve ng word, may dagdag. At iyan din ang kalagayan ngayon ng mga message believer. Kung hindi dagdagan, kulang. Parang kumilik ba? Dagdag bawas. Ha? Sabi niya, Adam fell in direct disobedience to the word. Ano yun? Adam fell indirect. Bakit? Nagkasala ba si Adan? Yes. Si Adan, hindi siya natukso. Pero, sumunod din siya kay iba. O di nadamay siya. But Jesus overcame by the word. So si Lord, napagtagumpayan niya sa pamamagitan ng salita. And right now, let me say that this is the only way to be an overcomer. Also, it is the only way that you can know if you are overcoming, because that word can fail. So, para natin makatiyak na tayo overcomer, iano mo sa word. Iyon ba ang sinabi ng word? Na sinunod mo, tagumpay ka. So, lahat ng gagawin natin, ibase mo sa word. Ito ba yung dapat kong gawin? Hello, kasi yung iba, basta na lang magdidesisyon, hindi nila idinadabtail yung kanilang ginagawa sa kung anong sinasabi ng word. Sabi niya. Now then, there will not be one person who will sit in the throne of the Lord Jesus Christ unless he has been living that word. Banta po ito ni Lord. Ano sabi niya? There will not be one person who will sit in the throne of the Lord Jesus Christ unless he has been living that word. O paano yan kung hindi ka naman namumuhay sa salita, lalo pa, Son of David po, buhay na po ito. Tapos, iba naman ang ginagawa mo. Paano ka makakasama ni Lord? Hindi ka makakasama. Your prayers, your fastings, your repentances, no matter what you present to God, none of that will gain you the privilege of sitting in the throne. Wala. Nagpipre ka, ang galing mo mag-worship, umuuso ka, sumasayo ka pag linggo, ang lakas ng palakpak mo, useless. Hindi po ako may sabi. Propeta po ito. So, ibuhay mo yung naririnig mo. Kasi sa totoo lang mga kapatid, ang nakakalungkot, yung dumadalo ka, wala ka namang ginagawa. Dumadalo lang. Friday, Sunday, dumadalo. Wala namang ginagawa. Ayun pang malungkot. Asang-asa ka, nandoon ka sa langit. Pagmulat mo, kumukulong asop. So, ang ano dito, ibuhay natin mga kapatid. Para sigurado ka. Kasi pag ibinubuhay mo ang salita, na-overcome mo. So sabi niya, your prayers, your fastings, your repentances, no matter what you present to God, none of that will gain you the privilege of sitting in the throne. It will be granted only to the word bride. Para lang ito sa bride. Ang pag-upo doon. Okay, at ayun ang pagsikapan natin na tayo maging bride. True bride. Okay? As the throne of the king is shared with the queen because she is united to him, so, kailangan maging queen ka ni Lord. Kasi
Ang king, pag queen ka, normal na paupuon kayo sa tabi niya. Kasi queen ka eh. Ha? So only they who are of that world, even as he is of that world, will share that throne. At alam natin mga kapatid, ulitin ko, hindi po ito yung trono na ginto o anumang klaseng upuan. Tayo po ang trono. At ang gagawin niya lang na trono, overcomer. So, dapat tayo lagi tagumpay. Smyrnian Church Age. Unless we suffer with Him, we cannot reign with Him. So, suffering, pagtitiis, hindi mo siya makakasama pag hindi ka marunong magtiis. Sabi nga doon sa Matthew 24:13, ang makapagtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Okay? The reason for this is that character simply is never made without suffering. So, kasi halimbawa, isa sa mga dapat ma-overcome ng mga kabataan, buhok. Talagang magtitiis ka. Andyan yung bully. Ano pa? Yung pagbo-boyfriend o pag-girlfriend. Titiisin mo yan sa mga kabataan. Kasi, lalo na kung may ministry ka, hindi ka pwedeng mag-boyfriend o mag-girlfriend, may ministry ka, hanggat hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral mo. So, maraming titiisin. At sabi ko nga, kayo mga kabataan, iwasan nyo yung hawak-hawak, touch na yan. Baka mamaya, mayroon nang humahawak sa likod nyo, mga kamay nyo, nadali ka ni Satanas. Kailangan ma-overcome nyo yan. Amen? Iwasan nyo yung mga ganyang gawain. Yung mga hawak-hawak ba? May mga lalaki kasi pahawak-hawak sa likod, kamay. Minsan yung babae, hawak-hawak din. Hindi mo na malaya, nadali ka na ni Satanas. Amen? So, ingat po tayo. Isa yan sa mga dapat ma-overcome. Works of the flesh po yan. Sabi niya. Character is a victory. Napagtagumpayan mo, kaya ka naging maayos ang karakter mo, nagtagumpay ka. Nangyari, nagawa mo. Not a gift. A man without character can't reign because power apart from character is satanic. So mahalaga po yung character. But power with character is fit to rule. And since He wants us to share even His throne on the same basis that He overcame and is sit down in His Father's throne, then we have to overcome to sit with Him. So para makasama ka ni Lord, maging overcomer ka. Amen? Alam nyo hindi naman nagbabago si Satan ng pamamaraan niya. Lagi yung tatlo. Lust of the eye, lust of the flesh, pride. Hindi po siya nagbago ng paraan. Kaya gagamitin ang mata mo, makita mo, maganda yung babae, mag-girlfriend ka, unbeliever, magbo-boyfriend ka, unbeliever kasi yung mata mo nag-last yung eye mo Na kahit hindi panahon, gagawin mo kasi naakit ka sa pamamagitan ng paningin. Mga kapatid, isa sa mabigat na kasalanan yung hindi ka sumusunod sa magulang mo. May sinasabi ang magulang mo, hindi ka nakikinig. Ang bigat pong kasalanan yan, may araw yan, aanihin mo yan.
Amen? Kasi pinapayuhan ka, hindi ka nakikinig. Parang walang kwentang magulang. Pag ang isang anak hindi sumusunod yung magulang, ang tingin mo sa magulang mo walang kwenta. Kasi kung may kwenta, o ba't ayaw mo sumunod? Walang kwenta ang magulang pagka ganon. Ang turing mo sa magulang walang kwenta. Okay, sabi niya, then we have to overcome, to sit with Him. Dito po sa that day on Calvary. Ito. Lagi po natin itong naririnig. Ang patungkol sa eternal life. Sabi po ng prophet, He was just one man. Okay, so dumaan si Lord sa pagiging isang ordinaryong tao. Pero sabi niya, the perfect man. Bagamat siya ay tao pero perfect. Bakit? Hindi po siya na-tempt. So, kapag tayo po ay overcomer, tatawagin kang perfect man. Tulad ni Lord. Ngayon, bukod sa siya ay perfect, He gave His life. Inalay niya ang buhay niya. Okay? And He made an example for you. So, yung buhay ni Lord, ginamit niyang example para tularan natin. Ano yon? Ibinigay niya ang buhay niya. Now, what must we do? Andiyan ba? Ayun. Now, what must we do? Ano ang gagawin natin? Okay. Sabi niya. Now, the first thing I want to say is, Jesus never lived for Himself. Bumaba si Lord, hindi siya namuhay pansarili. Ngayon, sino ba si Lord? Ay sabi rito, He was just one man. Tulad din natin, tao. So, ibig sabihin, kung pairali ni Lord yung laman niya, tulad ni Adan, may asawa si Adan. Second Adam si Lord. So, pwedeng mag-asawa si Lord. Tiniis niya. Saan dito sa Bible na may bahay si Lord? May simbahan? Wala. Biro mo, si Lord, Creator, walang bahay. Nakikitulog nga lang siya doon kina Marta. Kay Lazaro. Di ba magkakapatid si Maria, Lazaro, Marta? Pagka, doon siya umuwi. Walang bahay. So, mabuti nga tayo. Meron tayo nasisilungan pagkatapos ng ating fellowship ngayon. May uuwian tayong bahay. Si Lord, wala. Pero mo, siya ang may likha ng buong daigdig. Walang sarili. Walang cellphone. Walang kotse. Yan ang buhay ni Lord. Sabi na. And He made an example for you. Sabi niya, Jesus never lived for Himself. His life was spent for others. Magmula nang mag-ministry si Lord, puro sa ibang tao ang panahon niya. Wala siyang panahon sa sarili niya. His life was spent for others. That's perfectly eternal life. Ano raw yung eternal life? His life was spent for others. Yung panahon ni Lord para sa iba. Iyan pala ang eternal life. Kumusta tayo? Yung bang buhay natin para sa iba? Sabi niya, that's perfectly eternal life. When you say you go to church and you do good things,
Kung sinasabi mo na pumupunta ka, nagsisimba ka, Biyernes, Linggo, gumagawa ka ng mga mabuting bagay, that's fine. But when you live your life to yourself, you haven't eternal life. Masakit po ito. Kung ang ikinabubuhay mo, puro pansarili, ang dahilan wala kang eternal life. Eternal life is living for others. Nararanasan ba natin ito na tayo nabubuhay para sa iba? Kasi pag ito ang damdamin mo, hahayo ka. Gugustuhin mo ring maligtas ang kapwa mo. Pero kung wala sa puso mo magligtas, ibig sabihin, wala kang pakialam sa ibang tao. Pero kung may pakialam ka, nabubuhay ka hindi lang sa sarili mo, kundi pati sa kapwa mo. Pero kung hindi mo yan maramdaman, kaya mo hindi yan nararamdaman kasi wala kang eternal life. Dahil ang makakaramdam lang yan, yung mayroong eternal life. Amen? So sabi ko, naalala ko yung bagyo. Dumating si Fernando. Pastor, tuloy pa ba tayo? Signal number 3. Meron bang dumadaan mga kotse? Meron. Anong mission nila? Dumadaan sila. Bagyo. Walang mission. Tayo meron. So, kahit bagyo, kung kaya mo pa. Bakit? Kasi may naghihintay na kaluluwa doon sa bundok. Bundok yun. So, dapat meron tayong pagmamalasakit sa ating kapwa. Nararamdaman ba natin yun? O bahala na sila sa buhay nila? Pag hindi mo nararamdaman yung pag-ibig sa kapwa, ang dahilan wala sa iyo ang eternal life. Kasi ang eternal life is living for others. Hindi po ako may sabi niyan. Andiyan ba? Yan. Eternal life is living for others. It proved it when it come in the Lamb of God. And you receive eternal life by receiving that day. And you don't live for yourself. No more. Kaya hindi ka na nabubuhay sa sarili mo lang kasi taglay mo ang eternal life. Hindi po ako may mensahe niyan. So ano pakiramdam mo ngayon? Nararamdaman mo ba ang pagmamalasakit sa kapwa? Lalo na sa kapatid? Pag hindi mo pa nararamdaman, ang dahilan niya, wala ang eternal life sa iyo. Hindi ko po ito mensahe, binasa ko lang. Revelation chapter 5, 1. Paragraph 17. And he said, that's what life is. Makes life real. Is when you, not what you can do or accomplish for yourself. Yan na naman. Ano sabi niya sa eternal life? Maging realidad sa iyo. Sabi niya? Not what you can do or accomplish for yourself. Hindi to yung kung anong magagawa mo sa buhay mo. But what you can do for others. Ano ang nagagawa mo sa kapwa mo? May nagagawa ka ba? Kasi iyan ang sign na nandyan sa iyo ang eternal life. Yung meron kang nagagawa sa kapwa mo. Meron ba? Kung wala pa, umpisan mo na. Kasi iyan ang sabi, hindi ko ba ito, andyan ba? Not what you can do or accomplish for yourself, but what you can do for others. So, hindi yung kung ano nagawa mo, nakapagtapos ako. Nakita nyo naman, ang dami kong diploma. Nakita naman ninyo, dahil sa pinag-aralan ko, nakapagpatayo ako ng bahay. Nakabili ako ng 10 kotse. Hindi yan. Ano ang nagawa mo sa kapwa mo?
Hindi yung nagawa mo sa sarili mo. Ano na nagawa mo sa kapwa mo? O puro pansarili lang? Yan po ang malungkot na bahagi. Na puro pansarili lang ang na-accomplish mo. Sa iba wala. Amen? That's why what life is. Makes life real is when you, not what you can do or accomplish for yourself, but what you can do for others. See? That's when you're really living. And if there happens to be someone among us who has never did that, tried to live for somebody else. Ayan, kung hindi niyo pa nagagawa yan, ay pasimulan mo na. Brother Fidel. Pasimulan mo na kung hindi pa nangyayari. Kasi hindi ko ito mensahe, mga kapatid. Tried to live for somebody else. Give that a try. And just see how much more life holds for you when you will not live for what you can get yourself out of life, but what you can give someone else in life. So, ang sukatan pala ni Lord, hindi yung accomplishment natin pansarili. Kasi ang lalo na kung umiral yung inggit, gagawin ko rin yan. Tapos din ako. Bibili din ako ng ganito. Nagawa niya, gagawin ko rin. Hindi yan. Ang basihan nila dito, ano na ang nagawa mo sa kapwa mo? Hindi yung nagawa mo sa sarili mo. Kasi pansarili yan, mga kapatid. At yan yung prophecy ni Paul sa 2 Timothy chapter 3 na ang tao sa huling panahon makasarili. Ito yung. Kumusta na ang buhay mo? Meron bang ka sa ibang tao o puro pansarili? Kasi isa yan sa sa dapat mong mapagtagumpayan. Na nagawa mo rin yung para sa iba. Amen? Okay, sabi niya. And just see how much more life holds for you when you will not live for what you can get yourself out of life, but what you can give someone else in life. And you will find that is more blessed than riches or anything of that can be thought of, is what you can do for someone else to make life's burdens. So ano sabi niya? It is more blessed. Kapag mayroon kang nagagawa. Kasi yung salitang burden, mga kapatid, parang naging pasanin mo sila. Naging, kumbaga, pag sinabi pong pasanin, ginagawa mo ito hindi isang beses. Kasi burden mo nga eh. Tulad halimbawa ng swal, naging burden natin ang swal. Ilang taon tayo nagtiis dyan? Ayun ngang sisilangin. Kulang-kulang 3 taon tayo doon. Magkano ang ating krudo? Magkano ang gastos natin tuwing linggo? Pero, pinagtiisan natin kasi yan ang sinasabi ng Bible eh. Naging burden natin sila. Which, life in itself is a burden. Dapat burden natin ang buhay. And it will make it a little lighter for someone else. So, yung pagpasa natin sa kanila, nagiging ilaw ito sa kanilang buhay. Romans 8:16, last. Romans 8:16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Kung ikaw ay anak ng Diyos, 17 sabi niya, and if children, then heirs. Tagapagmana ka. Heirs of God.
and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Ito na yung assurance. Kapag tayo ay nabubuhay sa salita ng Panginoon, nagiging tagapagmana po tayo. So ito, sabi po ng umpisahan mo na. Kung hindi mo pa nagagawa, ang alin, living for others. Simulan mo na. Doon sa ating mga Bible study, kumusta naman yung mga kapitbahay nyo doon? Bahala. Kung may lumapit, pastor. Kung wala, bahala sila sa buhay nila. No. Dapat maging burden natin sila. Gagawa ka ng paraan na, paano kaya sila maligtas, Lord? Yung puso mo, nagiging pasanin mo sila. Hindi yung nagawa mo na, nag-imbita ka ng isang beses, wala na, last na. Hindi ganun ang burden. Ang burden, ginagawa mo ito araw-araw. Hanggat may pagkakataon ka, gawin mo. Total, halimbawa ang Tumbor. Ilang kilometro ba ang kapitbahay doon? Ang layo. Yung kapitbahay ba doon, mayroong 5 kilometro? Meron? Yung layo. 3 hakbang kapitbahay na eh. So, sige lang. Tiyaga-tiyaga lang. Hanggang sa maakay natin sila. Maging burden nyo sila. Lord, alang-alang sa salita mo, gagawin ko ito. Kasi wala pong ibang gagawa niyan. Yung mga unbeliever na mga preacher, yung taxi, iglesia, yung kung ano-anong reliyon, Mormon, mauubos na nila ang tao. Nahihilan na nila ang tao. Ikaw, ano nagagawa mo? Sila ang masasipag. Papuntang impyerno. Ikaw, katotohanan ang dala-dala mo. Wala ka nagagawa. So, umpisa na natin. Tayo tumayo.